Halos naikot ko na ang buong mundo dahil sa trabaho ko. Pero may mga lugar pa rin na pinapangarap ko na hindi ko pa napupuntahan. Tulad ng Acropolis ng Athens, Greece. Alam niyo ba na hindi pa pinanganak si Kristo? Naitayo na ang gusaling ito. Kaya hindi ko na ito pinalagpas nung bumiyahe kami dito. Paano ko ito narating? Tara, panoorin nyo ang aking kwento. Bumiyahe kami noon sa puerto ng Piraeus. Ito ay sakop ng Athens, Greece. At dahil alam ko na maraming historical structures sa lugar na ito, nagdesisyon akong gumala pagkatapos ng duty. Ako lang mag-isa ang gumala dahil ang mga kasama ko ay may trabaho pa. Galing sa puerto ng Piraeus, nag-book ako ng Uber taxi. 20 euro ang bayad sa taxi, one way. And after 30 minutes, nasa Acropolis na ako. Pagdating doon, bumili agad ako ng ticket. 20 euro ang entrance fee. O halos 1,300 pesos. Hindi ka nalugi, lalo na ako mahilig ka sa history. Yung iba nga, gumagastos ng 100,000 piso. Marating lamang ang lugar na ito. Ito ay ginawa ng mga Grego noong unang panahon. Bago pa pinanganak si Kristo. Ito ay nasa taas ng bundok. Ito ay kanilang taguan at depensa sa mga mananakop. At inaalay din ng mga Grego ang gusali sa kanilang kinikilalang God of Wisdom. Walang iba kundi si Athena. Kung saan sa kanya ipinangalan ang lungsod ng Athens. High school pa lang ako noon nung nahilig ako sa Greek mythology. Kaya masaya ako na narating ko ang lugar na ito. Kakaiba ang pakiramdam. Yun bang parang bumalik ka sa nakaraan. At mapapaisip ka kung paano na ito ginawa nung unang panahon. Siyempre, kulang pa ang mga kagamitan. Sa paligid ng Acropolis, marami ring ibang bagay na historical. Katulad ng Areopagus Hill. Wala itong entrance pero kailangan mo mag-ingat dahil ito ay madulas. Nung unang panahon, dito daw hinahatulan ang mga kriminal. Matatanaw mo rin dito ang buong lungsod ng Athens. At konting lakad lang, pababa ng bundok. Matatanaw mo rin ang Temple of Hephaestus, Hadrian's Library, Roman Agora, at tipak na mga bato na may kung saan ito ay binakupang pangalagaan ang kasaysayan. Pagkatapos kong mag-history sightseeing, naglakad ako papuntang Monastiraki Square. Ito yung kanilang tourist marami kang mabibili dito. Tulad ng mga souvenirs din ang mga bilihin dito. Yun ay kung marami kang pera. At wala ako noon. Inabot na rin ako dito ng dilim. Dito na rin ako kumain. At syempre, originally from Mediterranean, kebab overload. Kailangan ko nang bumalik sa pato. Totoo talaga ang kasabihan na dito sa Athens, ang kasaysayan ay hindi nakasulat sa papel. At ito ay nakaukit sa mga bato. So paano ba yan? Hanggang dito na lang ang aking kwento. Salamat at hanggang sa muli. Paalam!